Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo na lang po ako sa pangalang Humphrey. Maputi at medyo sexy na little chubby, masayahing bata. Sabi nga nila, 27 years old, tubong Parañaque City, bunso sa 5 magkakapatid. Ako po ay isang transgender. Noong bata pa lamang ako ay talagang akala ko ay masaya ang buhay. Ngunit nang iniwan kami ng aking ama sa edad na 12, bata pa lang ako ay ramdam ko na talagang nagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki. Kaya naman alam ko na sarili kong may mali sa akin. Hindi naman mali yun. Ang ibabahagi ko po ay ang aking love story na kung saan hanggang ngayon po ay mahal na mahal ko pa rin siya. Naitago natin siya sa pangalang J. Lord. Siya ay nakilala ko way back 2021 nang naging magka-work kami sa isang private company somewhere in Alabang. Pandemic to. Pero hindi po kami that time close at nag-uusap. But then, he approached me for some reason. Then ayun po, we exchange Facebook account. After work, since we are living in the same building as well, but then we are not close. After a couple of days, we've been close through chats. But then, he messaged me that he is going to resign and I was shocked kasi hindi ko na siya makikita. I felt bad that time, although wala naman akong dahilan kasi we are just friend. But then, lumipas ang araw and buwan. Patuloy ang pag-uusap naming dalawa hanggang sa umalis na rin ako sa dati naming company at nag-apply sa iba. And still, masaya ako kasi hindi nagbago. Pero deep inside, mahal ko na siya after years. 2023, last year, March, nagkita kaming dalawa at nag-date. And yes, naging kami na. I was shocked kasi bigla na lang niyang hinawakan ng kamay ko while we are walking in the middle of the night. And then, hinatid ako sa sakayan. And yes, masaya ako that time. But then, there's always ending in every story. Before my birthday, naghiwalay kaming dalawa without asking me to explain. But before that, naging cold na siya sa akin. Tumingin lang siya for excuses and act to be a victim. At it's okay kasi mahal ko siya. I never demand anything. Kahit nga ba SEX. Wait lang. Parang may mali dun sa letter niya, Humphrey. Pero nababasa ko naman siya na parang pakwento din. Kasi itong letter niya para siyang letter yata to. Kasi pakinggan nyo. Ito yung ano niya, kung hindi ko babaguhin, ito kasi siya, sabi niya, I can't kasi may respeto ako sa iyo. Then our story end. But on my birthday, you message me. Even I was lying in hospital bed dahil sa heart problem ko po. Kuya E, I am premature baby po, kaya yung sakit ko po sa puso kung saan nalaki siya ay kasama na talaga siya sa pagkakapanganak ko po. And yes, hindi po ako pwedeng makaramdam ng sobrang excited and lungkot dahil po nasikip siya at nahihirapang mag-pump ang heart ko. But yes, after we broke up, before on my birthday, I get emotional and even I know na may mangyari sa akin, I don't care that time. And then, you message me. Binati mo ko, parang direct yung letter, no? At masaya ako. After more than 2 months, nagkita tayong ulit as friends. Yes, oo, alam ko na. Kahit ilang beses ka na nag-aya na may mangyari at gusto ko rin naman ito dahil alam ko sa sarili ko na mahal kita at kaso nga lang, talagang mapagbiro ang tadhana dahil hindi pa rin natin natuloy ang kwento at relasyon nating dalawa.
Lumipas ang pagkikita. Nagdaan ng buwan, December 2023. Sabi mo na magre-resign ka na sa work mo at magsasama tayo sa work ko. But yes, umasa ako kasi mahal kita. Pero nagdaan ng Pasko at bagong taon. Umasa ako, ngunit sabi nga nila, huwag kang umasa nang hindi ka masaktan. Yes, nasaktan na naman ako for the third time kasi nagbago ang isip mo dahil mahal kita. Tinanggap ko naman. Kahit nasaktan ako, nagdaan ng araw-linggo, ngunit wala ka namang paramdam. Oo, nagulat ako dahil nag-post ka sa social media na may nagbibigay sa'yo ng bulaklak. At oo, alam ko na may nagkakagusto din sa'yo na ibang bakla. Oo, masakit. Dahil Kuya E, maganda rin naman ako at mabait din naman ako at mahal na mahal ko siya. Sobra. Pero wala eh. Hindi tayo gusto ng taong mahal natin at wala naman ako doong magawa. Masaya naman na ako at tanggap ko naman. Pero J-Lord, to be honest, mahal pa rin kita. May part na umaasa ako na sana maging tayo pa rin. Masaya naman ako na nakikita kong pinupusuan mo ang My Day ko. Kapusuan na. At oo, lahat ng My Day ko ay patungkol sa'yo. 1 taon na rin simula nang naghiwalay tayo. Ngunit ikaw at ikaw pa rin talaga ang mahal ko. Wala na kasi akong lakas ng loob na tawagan ka at i-chat ka dahil alam ko naman na ayaw at baliwala na ako sa'yo. Aminin mo man o hindi, pero ayun ang totoo. Ayaw kong nakikita kang nagkakaganyan. Sana ingatan ka rin ng taong mamahalin mo at pipiliin ka gaya ng pagpili ko sa'yo. Mahal na mahal kita. I love you to the moon and back. Sa ngayon po, ako ay paalis ng bansa. Inaantay ko na lang po din na matapos ang kaarawan ko sa April 1, okay? Advance happy birthday. Upang makasama ang aking pamilya. Always remember, J-Lord, I'm always here for you, no matter what. I always love you. Until now, mahal na mahal pa rin kita, kahit taon na ang nakakalipas. I love you hanggang dito lang muna, Kuya E. Alam ko naman na hindi niya ito mapapakinggan dahil hindi siya mahilig sa mga pakikinig ng kwento. Ngunit isa lang, kaya kong ipangako. Sa'yo noon at ngayon, mahal na mahal kita. Hanggang dito na lamang po muna, Kuya E. Nagmamahal, Humphrey. Yun. Naintindihan ko na, siguro ito ay, parang, paano ba? Parang love letter mo yata to, kay J-Lord. Tapos, isinend mo sa akin, parang inedit mo lang, hindi mo napansin yung iba na parang, yung pagkakasulat mo talaga, parang, parang kinakausap mo si J-Lord kasi may bahagi dito dun sa kwento mo habang sinabi mo na ibabahagi mo yung kwento pero yung dating kasi nung letter para sa kanya talaga yung sulat mo, no? Kasi meron dito halimbawa, binago ko na lang nung nagbabasa akong habang binabasa ko, meron dito na masaya ako kasi hindi ka nagbago pero deep inside mahal na kita. Yun. Yung pala yung mo parang aim mo na alam mo namang hindi niya mababasa pero siguro nga baka isisend mo talaga sa kanya tong letter. So I understand, no? At least naintindihan ko na. Anyways, muli, Humphrey, itong letter ni Humphrey kasi sinend niya sa akin tapos sobrang ikli. Sabi ko baka pwedeng habaan. Nakita binrowse ko kasi tapos sabi ko parang sobrang ikli naman nito. Ngayon dinagdagan naman niya pero yun, maikli pa rin. Pero anyways, sana makarating pa rin to kay J-Lord, no? Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.